Kung simoy Pasko ang pag-uusapan, hindi magpapatalo ang scented candles. Ngayon ay makakasama namin ang isang artisan candle maker na si Miss Daphne Abella. Tuturuan niya tayong gumawa ng mga scented candles. So Miss Daphne, ano bang una natin gagawin? First po, let's measure po yung wax na gagamitin. So gagawin lang po natin is 100 ml muna po, then sa 50 ml dun sa design po. So mahalaga ba yung measurement talaga niya? Yes po, very crucial po ang measurement for candle making. Then after po natin i-measure, ilagay po natin dito sa burner para mag-melt po yung wax. Pero kung homemade, pwede ba yung mga normal na burner lang sa bahay? Pwede po yung double burner, mag-boil lang po ng water dun sa pan. Then ilagay po yung stainless or yung extra stainless basin nyo dun sa bahay. Then pwede doon po ilagay yung container natin na paglalagyan ng wax. Yun mga kapuso pero syempre dapat maingat tayo, di ba? Then while melting po yung wax, pwede na po natin i-attach yung candle wick po dun sa bottom middle ng jar natin. So, ipe-prepare na natin yung mga paglalagyan itong iniinit natin. Then since na-reach na po natin, nag-melt naman na, so pwede na po natin siyang tanggalin sa stove. Then let it rest po para mag-cool down yung wax. Okay. So bakit mahalaga po na eksakto yung init nung ating Kasi wax? po dun sa flash point po ng fragrance oil, kasi dun yung parang exact temperature na mag-cook ng wax yung fragrance oil. Pagkatapos matunaw ang candle wax, palalamigin lang ito sa loob ng 10 to 15 minutes o hanggang bumaba ang temperature sa 150 degrees Fahrenheit. Lagay na po natin yung fragrance oil. So gaano karami yung fragrance oil? 10% po ng wax natin. Malamig man daw ang panahon, mainit namang negosyo ang pagbibenta ng scented candles. Dahil sa puhunan niyang 3,000 pesos, malaki na raw ang kanyang kinikita. 300 hanggang 400 pesos kada 150 ml na jar ang benta ni Daphne sa kanyang mga kandila. Nagsusupply na rin siya ng scented candles sa ilang kilalang kumpanya. Tapos magkano naman ang kinikita mo na ngayon per month? Seasonal din po kasi yung sale yung sa profit natin. Bale po for off-season po yung mga low sale, siguro kumikita po tayo ng 20 to 30,000. Marami ka na rin bang naging customer online? Yes po, may mga company din po na nag-rebrand sa akin. Hindi ko lang sila pinopost para exclusive po kasi yung mga designs sa kanila eh. Haluing mabuti ang tinunaw na wax at scented oil para mas kumapit ang amoy nito. Pag na-stir na po natin ito ng 2 minutes, let it rest for to cool down po para to 110 degrees Fahrenheit. So ngayon pa lang amoy na amoy ko na yung yung scent ang bango, nakaka-relax. At pagkatapos, pwede nang ibuhos sa jar ang kandila. Gumawa po tayo ng space sa taas for the design po. So ito nakita ko, Miss Daphne, pwedeng pakita lang natin. Ito yung mga mold. Parang may snowman din. Ayan, pang Christmas talaga mga kapuso. Excited na ako actually mag-design eh. Yun yung exciting part, no? Yes po. So next, mag-iinit ulit tayo. So, gaano po karami yan, Miss Daphne? 50 grams lang po for the design lang siya. Okay. For 100 ml na scented candle, 50 grams lang na Sa pang design. design. So ano na pong next natin? Lagay po natin yung candle dye powder na green. I-stir lang po Tapos? natin siya hanggang sa mag-blend yung color din sa wax. Then let it sit po hanggang sa medyo tumigas siya. Kapag naging parang whipped cream na ang consistency ng wax, pwede na itong ilagay sa piping bag at gawa ng design ng kandila. Ayan, gawa na tong mga Christmas scented candles natin. Talaga namang nakaka-enjoy siyang gawin at kung nasistress kayo sa bahay, pwede nyo ring subukan.